Praise God. So, purihin ng Panginoon. Isang magandang gabi po sa inyo lahat, mga minamahal na kapatid. At once again, today is Friday. Ito po ang ating JCLG Friday Online Bible Study. At ito po ay nilikod si Pastor June Cortez. Let's dive into our topic. God bless you, mga kapatid. So, purihin ng Panginoon. Ang ating po topic sa gabi ito is about faith, Faith. Ang title po nito, What Releases the Miracles of God? So, ang topic natin is about faith and about the miracle of God. What releases the miracles of God? Or, ano ba yung nagpapakawala sa mga himala ng Diyos, Paano ba tayo makakatanggap ng miracle o himala sa Diyos? Mga kapatid, nakakalukol lang, may mga churches na nagsasabi na tapos na ang paggawa ng Diyos ng himala. Walang himala raw, wala nang himala. Parang yung pelikula ni Nora Aunor ng araw, Talagang 70s tayo. Walang himala. Saan ba nakuha yung salita walang himala? Kay Satanas galing po yun. Ang Diyos, it is the nature of God to do miracles. Okay? God is the God of miracle. Siya ang Diyos ng himala. Naalala yung kanta ni Romy Dinglas nung araw, napakagandang boses, napakagandang kanta, Diyos ng himala. Okay, at yung composer noon, nag-testify na na-compose daw yun dahil doon sa aksidente, kung hindi ako lang kakamali, nabali yung leeg, car accident sa Amerika, yung impact ng bangka, nabali yung leeg, pero by the miracle of God, by the grace of God, gumaling, na-restore, nabuhay yung tao at himala ng Diyos. Parang yun yung kwento nung araw, nung na ginawa yung kantang Diyos ng himala. Because the God whom we serve is truly the God of miracle, mga kapatid. Yung mga kapatid natin, mga kapatid din naman natin sa ibang mga church denominations, yung mga tinatawag na cessationist, Cessationist word or cessationism, ano yung huminto? Huminto na raw yung paggawa ng Diyos ng himala, yung mga signs, wonders, and miracles, wala na raw ngayon. Yan daw ay panahon pa ng mga apostol, Huminto, mga gifts of the Spirit, wala na raw yan. Huminto na raw yung manifestation ng Holy Spirit. Lahat daw yan ay panahon pa ng mga apostol. Abay, ako saang scriptures na nakuha yung doctrine na yan, yung paniniwala niyan, na ang Diyos ay huminto na sa paggawa ng himala. Alam niyo po ba na every time na ang Diyos ay didinig sa ating panalangin, yan ay himala, miracle. Sabi ng mga cessationist na mga kapatid, sabi nila, hindi, naniniwala, pray ka, tunog ng Diyos, miracle. Yung naniniwala naman kami sa miracle. Pero yung miracle na sasabihin mong ang tao ay may kapangyarihan o manipulate may kapangyarihan na daluyan ng himala ng Diyos, tapos na yan. Ang mga apostol lang ang dinadaluyan ng himala. At ang mga kagaya natin sa modern times natin wala nang himala. Yan ang doktrina na paniniwala nila. Well, sasabihin ko po sa inyo, diretsahan, na yung doktrina o yung paniniwala o aral na nagsasabing tapos na ang paggawa ng Diyos ng himala ay aral demonyo. Si Satanas po may gusto niya, si Satanas at malaking advantage sa kanya kapag napaniwala niya ang mga tao o mananampalataya na wala ng himala, wala ng gifts of the Spirit, wala ng power of the Holy Spirit in these last days, Yan si Satanas po ang author ng mga paniniwala na yan. Kasi laking advantage sa kanya yan, Isipin nyo, mapaniwala kayo na wala ng himala, ang Diyos hindi na tumutugod gumagawa ng himala, hinto na. Kailan sinabi sa Bible na ang Diyos hihinto ng paggawa ng himala? Isang kalikasan niya, paggawa nga ng himala. God is a creative God, all-powerful God. Tapos sasabihin mo, walang himala. Ang Diyos hindi natatapos sa paggawa ng himala. Bahagi na yan ng pagiging Diyos na.
In fact, yung pagkakalagay ng Diyos sa atin sa mundo, purihin ang Panginoon, binigyan tayo ng chance ng Diyos na mabuhay sa planet Earth. Himala ito eh. Himala ito, tingnan nyo. Lahat ng ginawa ng Diyos, puro himala. Pamula nung likhain ng Diyos, ang daigdig natin na wasak, walang anyo. Genesis chapter 1, verse 1 and 2. In the beginning, God created the heavens and the earth. And the earth was without form and void. Ang mundo ay wasak. Ang mundo ay pangit, nawasak, at chaotic world, at napapailalim sa tubig. Sabi sa Genesis chapter 1 verse 2. At sapagkat ang mundo ay nababalot ng tubig, ang Espiritu ng Diyos ay umuusad sa ibabaw ng tubig. Yes. Doon sa Genesis chapter 1 verse 1, in the beginning, God created the heavens and the earth. Earth in Hebrew means dry ground. Dry ground. Pero pagdating sa verse 2, sabi, hindi na dry ground. Immersed in water. Lubog sa tubig, wasak. Wasak ang mundo. Something happened. Sabi ng mga Bible scholars, yung iba nagsasabi na maaring ito'y connected sa Lucifer's rebellion. At tinatawag ng iba ito na Lucifer's flood. Ang mundo ay natabunan ng tubig. Iba naman yung nangyari sa panahon ng Noah's flood, yung ginunaw ng Diyos ang mundo. Pa-second time na yon na nagunaw. Yung first time na nagunaw, hindi natin alam kung ano nangyari. Pero ang sabi ng maraming Bible scholars, possible na ito ay connected sa Lucifer's rebellion, kaya nawasak yung first earth natin at naging chaotic earth. Then, pag yun daw verse 1 hanggang at verse 2, may malaking gap. Yung kung tawagin ng ibang Bible scholars, a gap theory na maaring millions or billion years ang pagitan. Mula nung nilikha ng Diyos ang mundo at ang langit at ang mundo at the heaven and earth, when God created the heavens and earth, at yung pagkawasak ng mundo natin, maaring millions or billion years ang distansya, ang agwat, gap theory. Theory lang naman yun, possible or hindi possible, bahala na kayo kung anong paniniwalaan. Pero yung theory, pwedeng, pag sinabing theory, pwedeng totoo, pwedeng hindi. Ngayon, nandun ang Holy Spirit. Then, muling nilikha ng Diyos. God recreated the chaotic world into a beautiful world. At mabasa natin sa Genesis chapter 1, muling pinaganda ng Diyos ang mundo. Let there be light, and there was light. Let there be world, and there was world. Let there be, let there be. Lahat ng sinasabi, dinideclare ng Diyos na gusto niya mangyari, ay nangyari. At ang pinakakahuli-huli ang nilikha niya, ang pinaka-masterpiece niya ay ang tao. At ang Diyos, our triune God, the Father, Jesus, and the Holy Spirit, one God with three divine persons or personalities, nag-usap-usap, ang sabi nila sa Genesis chapter 1 verse 26 and 27, let us make man in our image after our likeness. At na-aproban ng Diyos. Sa kanilang pagmi-meeting, na-aproban ng Diyos, the Father, Jesus, and the Holy Spirit. And God, verse 27 and Genesis chapter 1, and God created man in His image after His likeness. He created them male and female. So, ang nilikha ng Diyos, dalawa lang klaseng tao, lalaki at babae, walang gitna. Okay? Maliwanag po ba? Walang gitna. Tao ang author ng LGBTQ. I love all you people, LGBTQ. Mahal kayo ng Diyos, mahal ko kayo. I'm not attacking you. Sinasabi ko lang po ang katotohanan. Speaking the truth in love, sinasabi ko po na dalawa lang ang nilikha ng Diyos. Dalawang klaseng tao. Walang gitna. Male and female, man and woman. Okay? Mahal po kayong lahat ng Panginoon. Diyos ng Diyos, lahat ng tao. Mag-isino man siya, makakilala sa Panginoon. Men and women, kasama ng lahat ng members ng LGBTQ+,
Mahal kayo ng Diyos. And we love you all. Okay? Hindi po tayo magkakaaway. No? I'm not attacking you. Marami akong kaibigan na mga kaibigan ko, LGBTQ, and I'm praying for them. Alright. Now, so, pinakita sa atin sa Bible na ang wasak na mundo muling nalikha, no? Genesis chapter 1. Then, ang final na creation ng Diyos, the masterpiece of God, was man, ang tao, si Adam and Eve. Okay. So, pamula pa nung umpisa, himala na. Then, sa pagkakalikha ng Diyos sa tao, of course, bago likhain ng Diyos ang tao, alam niyo po ba, that the center of God's creation is man. Tao. Ang talagang target ng Diyos na likhain tao. May katuturan lang ang mundo kasi ang mundo ay paglalagyan ng tao. Kung wala ang tao sa puso at pag-iisip ng Diyos, hindi na siya lilikha ng mundo. The reason why God created this earth, this planet, para tirhan ng tao, ng kanyang masterpiece, ng kanyang crown of His creation. Itong kalugurang kasiyahan niya na lumikha siya ng tao, nakalarawan kawangis niya. But it doesn't mean that we are also God. No? Hindi tayo Diyos. Kalarawan lang at kamukha tayo ng Panginoon. May nakuha tayo sa Diyos. Yung pagiging creative, no? Yung meron tayong feelings, may damdamin, at higit sa lahat, meron tayong freedom of choice. Freedom to choose what we want to choose. We are all free moral agent. No? Kagaya ng Diyos, kung anong gusto niya gawin, piliin, malaya ang Panginoon. No? Ganon ang ginawa niya sa atin. May kalayaan tayo na gawin natin ang gusto natin gawin. At kung ano ang choice natin, hindi po yan pakikialam ng Diyos. Igagalang, irerespeto ng Diyos yung mga choices natin. At kung anong choice mo, yun ang ipahihintulot ng Diyos na mangyari sa iyo. Iaalaw yung Diyos. God allow what you will allow. No? Ganon ang Panginoon. No? Hindi nga pakikialman ang will, ang kalooban, ang pagpili ng tao sa gusto ng pili. Kita nyo si Adam and Eve, hindi pinakalman ng Diyos, pinili nila, may warning, may instruction ng Diyos, huwag niyong kakainin ang bunga na yan, surely you will die. At nung hawak-hawak na ni Adam and Eve yung forbidden fruit na yun, hindi sila pinigilan ng Diyos. Inalaw ng Diyos kung anong gusto niya. Ayun, napapunta tuloy sila kay Satanas. Mas pinili ng tao ni Adam and Eve na paniwalaan yung sinasabi ni Satanas kaysa sinabi na ng Diyos simula pa. Hindi sila pinigilan ng Diyos. Iaalaw ng Diyos yung gusto natin. Kaya kung gusto mong maligtas, nag-provide na ang Diyos ng tagapagligtas, si Jesus. And it's your responsibility and it's your turn to choose Him. Whether you like it or not to choose Him, it's up to you. You want to be saved? Choose Jesus, the life of God. No? Kung ayaw mo maligtas, wag mo siyang piliin. Hindi ka pakikialman Diyos, hindi ka pipilitin. Okay? Yan ang kaibahan natin sa mga angels. Ang mga angels, wala pong freedom to choose their destiny. Meron silang will, pero it's not free to use. Meron silang kalooban, pag-iisip, no? Damdamin. No? Pero hindi sila malaya na pumili kung anong gusto nilang piliin. Once na sila ay pumili ng hindi kalooban ng Diyos, they will be doomed forever. Kagaya na nangyari kay Satanas, na dating angel ng Panginoon, gaya ng ginawa ng mga one-third ng mga angelic beings sa heaven na ni-recruit, isinama ni Satanas para magkudeta sa kingdom of God sa heaven. Hindi sila pinigilan ng Diyos. Pero saan sila ngayon? Naghihintay sila ng future judgment. Lahat sila itatapon ng Diyos sa lake of fire. Alam niya ni Satanas na ikli na ang kanyang panahon. See? Wala silang rights, legal ground or rights, privilege to choose what they want to choose. Kaya hindi na sila makabalik sa Diyos. One time lang silang kasal, hindi sila makabalik sa Diyos. Hindi kagaya ng tao.
kahit ilang bagsak natin, once na na-realize natin ating kamali at nag-repent tayo, we can come back to God. Pwede tayong bumalik sa Diyos. At God will still accept us. No? Tatanggapin tayo ng Diyos. Basta sincere sa ating puso, may pagpapakababa, ang pagsisisi sa kamalian na napili natin. Okay. So, balik tayo doon sa himala. God is the God of miracle. Paglikha ng mundo, paglikha ng lahat ng bagay sa langit at sa lupa, lahat ay himala. Okay? Yung pagkakalikha sa tao, kay Adam, ang materialis, galing, ang physical body galing sa alabok. Hiningahan ng Diyos ang butas ng ilong, nabuhay. Naging buhay si Adam. Then, ang susunod, yung kapatner ni Adam, asawa ni Adam, bibigay ng Diyos kay Adam, si Eve. Pinatulog ng Diyos si Adam at kinuha yung isang tadyang himala, gumawa Diyos sa himala. Yun ang ginawang si Eva. Yung isa sa mga rib ni Adam, biglang naging si Eva. Himala yun. See? Then, dahil sa kasalanan unang magulang natin, lahat ng generation napahamak, ang lahat ay nasa ilalim ng kaparusahan ng Diyos. At nahabag ang Diyos sa atin, at mahal na mahal ng Diyos ang lahat ng tao. Kaya ginawa ng Diyos, siya ay gumawa ng paraan. 2,000 years ago, bumaba ang Diyos at nagkatawang tao. At ang kanyang pangalan ay Jesus. The Christ, the Messiah. Christ means Messiah. At yun ang Christmas. Kaya may Christmas. God came down to our planet and His name is Jesus. Jesus, Christ. Ang Christ, hindi yun ang apelyido. No? Ang Christ po means Messiah, tagapagligtas. Okay? So, bumaba ang Diyos, He became a human being, totoong human being, totoong man, 100% man, naglalakad, nahahapo, napapagod, nagagalit, natutuwa, gagaya natin. Taong-tao talaga. Pero ang pagkakaiba lang, siya ay Diyos. Diyos na tao. For the first time sa creation ng Diyos, kay Jesus nangyari yung combination ng God and man. God and man. At yan, si Jesus Christ ang ating Panginoon. And forever, He will be the God-man, Christ Jesus. Forever na siya ay Diyos at tao. Maraming Bible scholars believe na sa buong eternity, hindi naalisin ng Diyos o ni Jesus yung kanyang nature as a human being, as a man. Kaya combination kay Jesus, God and man. Anong purpose? Para forever sa buong eternity, ay patuloy intact na magkasama ang God and His people. All men, all mankind, kasama Diyos. Because of the Lord Jesus Christ, si Jesus ang nag-abot sa kamay ng Diyos at kamay ng tao para pagbatiin. Kasi sabi sa Bible, because we are all sinners, we are enemies of God. Dati. But because of Jesus, who died for us, who paid the price of our sins, and was resurrected from the dead, dahil sa Kanya, pinagbati niya ang Diyos at ang tao na dati magkaaway. At pinagbati niya through the Lord Jesus Christ. Siya ay merong kapangyarihan, authority, and rights na paglapitin ang Diyos at tao. Why? Because He is God and at the same time, He is man. Kaya nasa Kanya ang pagiging Diyos at tao. Kaya through Him, nagsama ang Diyos at ang tao. Forever, magkakasama tayo, kapamilya tayo ng Panginoon. Amen. And forever, Jesus will be our Lord God and our only Savior. So, purihin ang Panginoon. That is also a miracle. No? Yung pagkakaligtas sa atin ng Diyos mula sa impyerno, it's a miracle. Alam niyo kung bakit tayo hindi na pwedeng maligtas sana? Kasi we inherited the sinful nature of our first parents. And we are children of the devil. Bago natin nakilala si Jesus, we were children. We were children of the devil. Past tense. Yes. Pero ngayon, hindi na tayo children of the devil.
we are now children of God. And if children of God, we became joint heir together with Christ. Romans chapter 8, verse 17. At kung ngayon tayo ay mga anak ng Diyos, lahat ng minana ni Jesus na siya nabuhay na maguli, ipinamamana rin sa atin. Yun nga lagi ko sinasabi na hindi kailangan ni Jesus ang riches and wealth or ang inheritance sa kingdom of God sapagkat lahat ng yan si ang creator, kanya lahat yan. Pero bakit sinasabi sa Bible na nagmana si Jesus? Nagmana si Jesus ng kayamanan ng langit. Ang dahilan para lahat ng sasama kay Jesus will also inherit all the riches and wealth of God's kingdom. Whether you know it or not, I tell you mga kapatid, tayo ng pinakamayaman, pinakamapalad na tao sa buong universe because we are now in Christ. Lahat ng kay Jesus ay pinamamana rin sa atin because we are connected to our Lord God and Savior, Jesus Christ. Ang tawag sa atin, the body of Christ. At merong ulo ang katawan, Jesus Christ. Sabi, Jesus is the head of the body. Colossians chapter 1, verse 18. Okay. So, yung ating kaligtasan, miracle po yun. Sa pamagitan, through the new birth, through born-again experience. At yung born-again experience natin, mga kapatid, yan ay himala rin. Himala. Ano ba yung born again? Regeneration. Born again experience natin. Ito yung tayo sa pagiging anak ng diablo natin. Anak tayo ni Satanas. Si Satanas naging ama-amahan natin. Wala na tayong pag-asa because we are children of the devil. Kung anong naghihintay na judgment kay devil, yun din na naghihintay na judgment sa mga anak ng diablo sa atin yun. But by the grace of God, through His mercy and grace, tayo po'y iniligtas ng Diyos. Gumawa siya ng paraan. God became a man. Jesus paid the price of our sins. Ang pinambayad niya, ang kanyang banal na dugo. At ang sino man sasampalataya, tatanggap sa kanya, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan kasi magiging anak ng Diyos siya. Siya ipapanganak na maguli. Yun yung born again experience. It was a miracle nung tayo po ay na-born again. Miracle lahat to. Now, that we are born again, another level ng miracle. Anytime we pray, anytime we ask God, kung meron tayong hihingi sa Diyos, it will be a miracle. Bakit? Because God will answer our prayer. It will be a miracle. Lahat ng tugon ng Diyos sa panalangin, lahat ay miracle siya. Kaya kung sasabihin, tapos na ang Diyos sa paggawa ng himala, no. Hindi matatapos ang paggawa ng Diyos sa himala. Sapagkat iyan ay kalikasan ng Diyos. Siya ay Diyos ng himala. Kapag sinabing himala, ay ang mga bagay na imposible, nagiging posible sa Diyos. Okay? Nagiging posible sa Diyos. Ang mga bagay na imposible ay posible sa Diyos. Basahin natin ang sinasabi sa Biblia. Ano po? Okay, let's read Matthew chapter 19. Matthew 19, verse 26. Okay. Sabi dito, and looking at them, Jesus said to them, with people, this is impossible. But with God, all things are possible. May mga bagay na imposible sa tao na mangyari, maganap. Kahit gustuhin niya, imposible mangyari. Ano-ano ba yung mga imposible na pwedeng magkaroon pa ng pag-asa o pangyayari? Ang dami. Sa tao, di ba? Pag ikay nagkaroon ng cancer or nasa stage ka na advance, imposible nang gumaling. Sinasabi ng medical science, lahat, million of dollars ang ginugug ng Amerika at ng European countries para malang ma-discover kung paano ang tao ay tatagal ang buhay sa mundo, kung paano ang cancer ay magkakaroon ng paraan gumaling, no? Million dollars.
hanggang ngayon. At sa tao, laging limitado ang tao. Laging merong imposible sa buhay ng tao. Because we are very limited on this planet. Pero alam nyo, the good news is this. With God, all things are possible. Kaya sabi ni Jesus dito, Matthew 19 verse 26, with people or sa NASB ito sa New King James, with men, this is impossible. But with God, all things are possible. Sa tao, imposible mangyari. Pero sa Diyos, lahat ng bagay pwedeng mangyari. Now, tingnan natin Luke chapter 18 verse 27. Ito sabi, the things that are impossible with people, or the things which are impossible with men, are possible with God. Ang mga bagay na imposible sa tao, sa Diyos ay posible. Sapagkat sa Diyos, walang imposible. Luke chapter 1 verse 27. Oh, yes, I think 27. Yeah. Luke chapter 1, tingnan natin. For nothing will be impossible with God, sapagkat walang maaring maging imposible sa Diyos. For nothing will be impossible with God. Sa tao, ano ba yung mga bagay na imposible na mangyari? Yung sakit na hindi gumagaling, imposible na yan. Ang dami. Very limited tayo. Pero tandaan nyo, gaano man tayo kalimitado, tandaan nyo, ang pinaglilingkuran natin Diyos, hindi limitado. We have God, our unlimited God, that with God, all things are possible. Naalala ko nung bago pa ako nagpapastor, ulitin ko lang itong testimony ito. May binabible study kami doon sa somewhere dito sa San Pablo, sa Rafael. Malapit sa ngayon ASM na, malapit-lapit doon. Na yung babae, yung binabible study kong bahay, ang yung katapat bahay niya, sabi nung kapatiran na pinagbabible studyhan ko, pastor, kakaawa yung sa tapat ng bahay namin. Bakit? Meron pong cancer, may taning ng buhay. Ano ba sakit niya? Leukemia po. Cancer of the blood. Sabi ko, hindi na nga pinapalapit yung mga anak, sa kanya. Kaya siya, lungkot na lungkot. Bilang na ang araw. Sabi ko, patinin mo dito sa Bible study. At kaya marinig niya ang gospel, salita ng Diyos. At pag siya tumanggap sa Panginoon, ang Diyos nagpapagaling. Umaten nga. Sumunod na week, umaten. At pag-aten, narinig niya ang Word of God at kinalins ko siya. Gusto niyo po ba tanggapin si Jesus? Sabagay, Panginoon ang buhay niyo. Gusto niyo bang gumaling sa sakit na yan? Karamdaman na yan? Ay, po. Kayo ba nangangako na pag kayo pinagaling ng Diyos, second life niyo na, maglilingkod kayo ng tapat sa Panginoon? Ay, upo. Then, she accepted the Lord Jesus Christ to be her Lord God the Savior. Aba, sumunod na linggo, nabalitaan namin, gumaling na. Yes. Pero alam, nakakalungkot. Hindi niya tinupad yung pangako niya. Sinabi niya, pag siya gumaling, promise, maglilingkod sa Panginoon. Hindi na siya naglingkod sa Panginoon. Hindi umatis sa church namin. Pero gumaling siya. Ngayon, after so many years, sumakay ako ng jeep, bay, nakasabay kong may tumawag sa akin sa tapat ko. Pastor Jun, Pastor, pagtigil, ay, kayo pala, sabi, yung pinag-pray namin, ilang years na ay, kamusta kayo, buhay pa? Naku, sabi ko, hindi na ho kayo naka-attend sa church. Oo nga, pasensya, ay, kamusta naman kayo? Eto, magaling na, ilang years na nakakaraan. Binuhay siya ng Panginoon. With God, all things are possible. Yes. Ako na nga lang. Hindi ko malaw kung
ramdam ko sa sarili ko na malapit na akong kunin ng Panginoon. Okay, nagkasakit ng neuropathy, hindi na halos ako makalakad. At ngali-ngali kong magpaalam na sa aking pamilya, sa church na pinagkatiwala rin sa akin ng Panginoon. Sabi ko, ano kaya ako, baka naman ako patatagal yung Panginoon, pero gusto ko nang mamaalam. Pero ako'y nanalangin sa Panginoon sa gabi. Sabi ko, Lord, kung gagamitin mo pa, marami pa ako paggagamitan. I-extend mo yung buhay ko. Gamitin mo, Panginoon. Sabi ko, ako, kailangan pa rin ako ng pamilya ko. Kailangan pa rin ako ng church. Ayun. After na makipag-usap ako sa Panginoon at nanampalataya, pinanghawakan ko ang pangako ng Diyos na ang Diyos ko ay nagpapagaling, Diyos ng himala. After a week, nakalakad ako. Pinagaling ako ng Panginoon. At ngayon, normal, nakakatayo, nakakatakbo. Pero unti-unti at naramdaman ko nung time na unti-unti kinakain ako ng neuropathy, yung problem sa nerve na ang hirap na makarecover. Ilang tungkod na yung nabili ko. At tiyatad ako within 2 months, naka-wheelchair na ako. And after that 2 months, hindi ko na alam kung anong mangyayari. Kinakain ako ng sakit. With men, with people, with medical science, sometimes, yung mga ganyan sakit, it is impossible na gumaling na kapag malala na. Pero siya sabi ng Panginoon, kahit gaano kalala, with God, all things are possible. Ang mga bagay na imposible sa tao ay laging posible sa Diyos. Ano ang kondisyon? What releases the miracle of God? Ano yung nagpapakawala sa himala ng Diyos para maranasan natin? Ano? Simple lang po. Pananampalataya, faith in the name of the Lord Jesus Christ. Hindi faith in the name of Muhammad, no? Hindi faith in the name of Buddha, hindi faith in the name of Confucius, hindi faith in the name of those founder ng kanilang mga churches, kundi isa lang, isang pangalan lang, no? Isang pangalan na sukat nating ikaligtas. There's only one name. Isang pangalan lang yung nagligtas sa atin. Sa impyerno at sa lahat ng dapat nating kaligtasan. Sakit, karamdaman, kawalan, danger, hunger and thirst, panganib, sakit, karamdaman, hell, impyerno, isa lang ang tagapagligtas. Ang Panginoong Hesus. Kaya, in the name of Jesus, tayo ay iniligtas na. We are already saved in the name of Jesus. And we will still be saved from all dangers, from all lack, from all problems of this life. We will still be saved. Ang Diyos ang nagliligtas sa lahat ng problema. Maging sa sakit karamdaman, He is our healer. Yan ang kinlaim ko, Lord Jesus, You are my healer. You took all my sicknesses and cared all my diseases, and by Your wounds, I am healed. Naalala ko, ako'y babagong nagba-Bible study ako, nagsishare ako ng gospel sa Channel 7 na pinagtatrabahuhan ko. Naka-form ako ng small group, yung mga friends ko, in-invite ko, nag-sharing kami, testimony. Then dumating yung isa sa mga kumare nung kasama namin sa Bible study, ka-office mate ko, at umiiyak, may karga na bata, wala pa yata 1-year-old yun. Sabi ko, Lilo, bakit? Anong problem? Ba't umiiyak siya? Brother Ness, pinapaampol, binibigay na sa akin yung anak niya. Bakit? May taning na ang buhay niya. Ilang months na lang to live. Sabi ng doktor, ano sakit niya? Leukemia, cancer of the blood. Leukemia uli. Leukemia uli. Halika, paatinin mo. Tatanggapin natin sa Panginoon. Then, she heard the gospel and she accepted Jesus to be her Lord, God and Savior. After a week, natuwa yung doktor. May changes sa kanyang blood. After a month, natuwa yung doktor. Sabi niya, you are free
from cancer. You are completely healed. Gumaling yung babae. Imposible na, may taning ng buhay. Pinapaampun na yung anak niya. Then siguro after 10 years, wala na akong nabalitaan doon sa babae na yun. Hindi naman umatin ng aming fellowship. Alam niyo yung testify ko kanina na gumaling sa leukemia, nangakong a-attend sa church, nangako maglingon. Hindi niya tinapat yung kanyang pangako. Hindi tinupad. Pero ang maganda sa atin Diyos, kahit tayong tao hindi tapad, God is still faithful. We are not faithful sometimes. Man is not faithful. But God is still faithful sa ating mga hindi faithful. God is good kasi. Yes, God is good. Kaya yung babae, after 10 years, no, yung pinapapibata, may bata lumapit sa akin, nag-bless sa aking kamay. Sabi ko, sino ito? Inaano ko, kaninong anak ka ba? Malaki na. No? Pagtingin, Brother Ness, hindi mo kilala yan. Linigan ko na, bless ka kay Tito Ness, bless ka kay Tito Ness. Nag-bless sa akin. Inaano ko ba ito? Pagtingin ko, uy, kamusta ka? Kamusta? Di ba may nagkasakit ka? Kamusta ang ano mo? Ay, magaling na ako. Brother Ness, hindi mo kilala yan. Yan yung anak kong pinapaampong ko kay Lulu. At talaga, purihin ang Panginoon. Kahit hindi siya nagtapat na maglilingkod sa Panginoon. After so many years, she's still healed, free, and in good health. Napalaki niya, anak, hindi ko alam kung buhay pa siya. I hope, sana buhay pa siya at maglingkod siya sa Panginoon. See, the things which are impossible with man are always possible with God. Yes. Ano ang susi? Ano ang sikreto? Faith in the name of the Lord Jesus Christ. No? Ngayon, sabi sa Mark chapter 9, verse 23, if you can believe, kung ikay makapananampalataya, all things are possible to you who believes. Kung ikay makapananampalataya, kung kaya mo manampalataya ng totohanan, lahat ng bagay ay magiging posible sa iyo. Yes, that's what Mark chapter 9 verse 23 said. And sabi doon ni Jesus, if you can believe, all things, ano sabi? All things, hindi sinabing few things or some things or several things. All things, without limit. Anong pangailangan mo ngayon sa Diyos? Anong hinihingi mo sa Diyos? Ang sabi ng Panginoon, all things can become possible. Anong kondisyon ng Diyos? To release His miracle. If you can believe. Yes. If you can believe. Kung kayo mananampalataya. Teka muna, anong klase pananampalataya? Ang sagot, pananampalataya, biblical faith. Ano yung biblical faith? Biblical faith is faith in the name of the Lord Jesus Christ. Okay. Faith in the name of the Lord Jesus Christ. Naalala ko sa Acts chapter 3, no? Pag binasa natin yon doon sa verse 16. Ang istorya, after the death of Jesus, nagpakita siya, nag-resurrect siya, nagpakita siya sa kanyang mga alagad, and before He ascended to heaven, nagbili siya ng Great Commission. Ang Great Commission niya, sa kanyang mga alagad, go into all the world and preach the gospel to all nations. Make disciples of all nations. Gawin yung mga alagad ang lahat ng mga bansa. At sino man sumampalataya ay maliligtas. Ang hindi sasampalataya, parusahan. At lahat ng sasampalataya, bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. At lalakip ang mga tanda na ito sa mga sasampalataya. This sign shall follow those who believe. In my name, they will cast out demons. In my name, they will lay hands on the sick and they will be healed. In my name, they will speak in tongues, or meaning they will walk in the supernatural realm. In my name, they will do signs, wonders, and miracles. Yun ang point ni Jesus. Cast out demons, heal the sick. In my name. Bakit?
Hindi naman tayo yung magpapagaling, hindi rin tayo yung magkakasout. Ang pangalan ni Jesus. Yun ang magpapagaling, yun ang gumagawa ng himala. Faith in the name of the Lord Jesus Christ. Once na nampalataya ka, tumawag ka sa pangalan ni Jesus, it is as if Jesus is the one who's doing that miracle. Hindi lang as if mismo siya mismo gumagawa ng himala. Once you call upon His name, si Jesus dumarating and He will do miracles para sa iyo. Gagawa siya ng mga himala para sa buhay mo. Yes, faith in the name of Jesus. Kaya nga, wag mong lilimitahan ang Diyos. Ang kondisyon lang ng Diyos, kung ikaw ay mananampalataya, lahat ng bagay ay posible sa iyo na mananampalataya. Okay? Yun ang sinabi ni Jesus sa last chapter ng Matthew 28, Mark 16. No? Sinabi yan ni Jesus. No? Ipangaral ang gospel. No? Gawin yung disciples sila, i-baptize sila sa tubig, at magtataglay ng ganitong himala, kapangyarihan, or mga signs ang mga mananampalataya. Pwede sila magpalayas ng demonyo. Pwede silang gamitin ng Diyos to heal the sick. Okay. So, ngayon, sabi nga ni Jesus ito Kaya sabi ni Jesus sa John chapter 14, verse 13 and 14, sabi ni Jesus, "And whatever you ask in my name, this I will do, so that the Father may be glorified in the Son." Kaya nga kung ano ang hingin nyo sa aking pangalan, siyang gagawin ko upang ang Ama matuwa, mag-glorify sa anak, sa Kanya. Verse 14, "If you ask me anything in my name, I will do it." Anumang inyong hilingin, anuman ang inyong hilingin. Yung sinabi ni Jesus, if you ask me anything, yung anything ngayon must always be in line with the word or with the promises of God. Huwag kang hihiling sa Diyos na, Lord, bigyan mo po ako ng 3 asawa. Hindi pwede yun. Ang sinasabi ni Jesus na anything you ask in my name, yung in line sa pangako ng Diyos. Yes. Ano sabi dito? If you ask me anything in my name, I will do it. Si Jesus ang gagawa. He will heal you. He will provide your needs. He will rescue you. He will deliver you. He will set you free from that demonic oppression, from that demonic possession. Christ is the answer. So faith in the name of Jesus releases the miracles of God. Okay? At sinabi rin dito sa ganun din sinabi ni Jesus sa John 16:23, Ask in my name and I will do it. Ask in my name and the Father will do it. So kung humingi tayo sa pangalan ni Jesus, kikilos si Jesus, gagawin niya. Ganun din, humingi tayo sa pangalan ni Jesus, gagawin ng Ama. Aba, ang Ama at si Jesus, parehong gagawa. Kung anong nagagawa ng Ama, yun din ang nagagawa ni Jesus. Kung paano tutugon ng Ama, ganun din tutugon si Jesus. Why? Bakit kay Jesus lahat ay pwedeng mangyari? Because Jesus Christ is God. Kaya nga ito yung sinasabi ko sa mga INC Jehovah's Witnesses na if Jesus Christ is not God, kung hindi siya Diyos at tao lang, meron bang tao na kapag iyong pinanalanginan, let's say buong mundo nanalangin, sabay-sabay, sa ibang part of the world, gabi, sa ibang part of the world, umaga, sa iba naman tanghali, lahat sabay-sabay nanalangin. Kaya ba yung pakinggan ni Jesus? Kaya ba yung tugunin ni Jesus kung yun ay prayer with faith? Faith in their hearts? Kaya tugunin ni Jesus. Bakit? Kaya ba niya mapakinggan lahat ng panalangin sa buong mundo? Kayang pakinggan ni Jesus. Ang tanong, may tao ba na may ganong kakayanan? Lahat ba ng tao, may tao ba na posible na mapakinggan niya ang prayer ng lahat ng tao sa mundo?
At meron bang kapasidad o kakayanan o kapangyarihan ang tao na tumugol sa panalangin? Wala. Sapagkat ang tao, walang kakayanan tumugol sa panalangin, sino man, sapagkat ang tao nangangailangan sa Diyos. Only God can provide the answer. And God can provide the answer. As sabi ni Jesus, I will do it. Kahit pasabay-sabay mo na lang tao sa buong mundo. Bakit? Because Jesus Christ is God. See? May tao ba na ganyan? Nakakarinig ng panalangin ng buong mundo? Sabi pa ni Jesus sa Matthew 18:18, tingnan nga natin. Matthew chapter 18, verse 20. For where 2 or 3 have gathered together in my name, I am there in their midst. Kung meron daw 2 o 3 nagkatipos sa kanyang pangalan, sa pangalan ni Jesus, sabi ni Jesus, I will be there in your midst. Paano kung may nagkatipos sa Amerika, sa Korea, sa Japan, sa Pilipinas, sa buong mundo, sabay-sabay, nagkatipo. 2 or 3 or more than pa. Ang tanong, ang presence ba ni Jesus, tutuparin ba niya yung pangako niya na I will be in your midst? Darating ang presensya ko sa kalagitnaan niyo. Mangyayari ba yon? Yes, absolutely yes. Pwede bang mangyari yon? Yes. Mangyayari yun. Kahit sabay-sabay na naggada sa ibang. Yes. Bakit? Because Jesus is God and God is omnipresent. He can be present everywhere. Kaya itong verse ito, Matthew 18:20, ay prueba that Jesus Christ is not just ordinary human being. He is absolutely 100% God, our Creator, God, the Almighty. Bakit the Almighty? Because He is the Alpha and the Omega, the beginning and the end, the first and the last. Nandun yan sa bago mag-closing ang last book of the Bible, Revelation 22, verse 13 and 16. I am Jesus, the Alpha and the Omega. Okay. So, purihin ang Panginoon. Kaya, mga minamahal, with God, all things are possible. Ano ang pangangailangan mo sa Diyos ngayon? Ang sikreto lang, para tumugon ng Diyos, manampalataya ka. Ngayon, hindi, yung faith na ito, biblical faith na ito, na tinutugon ng Diyos, hindi ito yung faith na, sabi sa Bible study, sige, gagayahin ko. Hindi pwede yung gagayahin. Hindi pwede yung basta gagayahin mo yung sinabi ko. May sikreto din sa biblical faith na ito na tinutugon ng Diyos. Ano yun? You must be fully convinced that the promise of God is true. Is real. Yes, tingnan natin ang last verse natin, Romans chapter 4. Ganyan ang ginawa ni Abraham kung bakit natupad yung pangako ng Diyos kay Abraham kahit 100 years old na si Abraham at si Sarah ay 90 years old, nagdalang tao, nagbuntis, supernatural baby. Dumaan Diyos ng himala sa uugod-ugod na lumakas, bumata. Si Sarah gumanda. 2 hari ang nadaanan nila, 2 kingdom, pareho nagkakras sa kanya yung 2 hari. Gusto siyang gawing asawa. Buti naagapan. Si Abraham na lumakas, na-rejuvenate ang katawan at nagbuntis si Sarah, 90 years old. Si Abraham, 100 years old. Anong ginawa? Anong sikreto ni Abraham? Na-develop ang kanilang pananampalataya, then finally, dumating sila sa kalagayan na ang kanilang faith ay naging solid. Yes, established firmly on the promises of God na sila ay magkakaanak. Ito sabi sa Romans 4 verse 21, ang sikreto ng pananampalataya na tinutugon ng Diyos ay ito. Hindi pwede yung gaya-gaya lang o kung mo narinig sa Bible, sige, susubukan ko. Hindi pwede subok-subok. Ito ang faith na tinutugon ng Diyos. Faith that releases the miracles of God. Faith in the name of Jesus. Na ano? Ito, basahin natin. Romans 4 verse 21. And being, si Abraham, being fully convinced that what he had promised, he was also able to perform. And therefore, it was accounted to him for righteousness. Ibinilang ng Diyos sa kanya na katuwiran. At kung katuwiran,
God will provide the answer. No? Dahil si Abraham was fully convinced, sa King James ay fully persuaded. Hindi persuaded, Old English yun eh. Maganda salitang fully convinced. He was fully convinced sa New King James. Sa NASB naman, Bible, being fully assured that what God had promised, he was also able to perform. Sure na sure, tiyak na tiyak siya na kung ano yung pangako ng Diyos sa kanila, ay gagawin ng Diyos. That's the secret word. Fully assured. Fully convinced. Kaya hindi pwede yung itatry ko, susubukan ko, baka hindi pwede yun. That's not faith. Ang faith ay yung talagang convinced ka. If you want to be healed from that incurable sickness and diseases, no, if you want to experience the healing power of the Lord, you must be fully convinced that the promise of God to heal you is true, 100% true. It is 100% for real. Yes. Yun, tandaan nyo, tinandaan ko po yan. Kaya lagi ko yung ginagamit. Tinetek ko sarili ko, ako ba ay fully convinced na totoong pangako ng Diyos? At nasagot ko, Amen. Huwag kayong mag-aalinlangan sa kaliwa, sa kanan. Huwag kayong magkakaroon ng doubt, pag-alinlangan, o hindi kasiguraduhan, or huwag kayong magkakaroon ng takot, worries, fear, doubt, unbelief. Lahat ng yan ay black Lahat ng yan ay black. Hahadlang yan sa inyong pananampalataya. At kapag nahadlangan inyong pananampalataya, God cannot answer your request, your prayer. God cannot provide the answer. Bakit? Kasi ang iyong pananampalataya ay hindi biblical, solid na, fully convinced, faith that is fully convinced in the promise of God. Hindi ganun ang faith mo, kundi ang iyong faith ay wavering faith. Faith na, sabi nga ni Apostle James, ay parang dinadala ng alon ng dagat. Pag kami alon, dala-dala. So merong ganyang Kristiyano na nananampalataya, ngayon nananampalataya, bukas mag-aalinlangan. Mananampalataya uli. Bukas mag-aalinlangan na naman. Parang dinadala ng alon. At sabi ni Apostle James, kung gano'n ang inyong pananampalataya, huwag kayong aasa na tatanggap kayo ng kasagutan sa Diyos. Sapagkat ang wavering faith ay hindi pwedeng tugunin ng Diyos. Kailangan perfect, solid, 100%. Lord, yes! Ano man mangyari, tapat, totoo ang iyong pangako. And I claim that answer. I claim my healing. I claim, Lord, yung pangako mo sa akin, I claim it right now. I receive it by faith. At sabi ng Panginoon, kung kayo hihingi sa panalangin, sampalatayanan nyo na inyong tinanggap na. That is faith. Sampalatayanan nyo na inyong tinanggap na. Ano? Sinabi sa Mark 11:24. Tingnan natin. No? Ito pala yung last verse natin. Sabi ni Jesus, therefore I say to you, all things for which you pray and ask, believe that you have received them. You have received them, and they will be granted to you. Kaya nga kung kayo mananalangin, sabi ni Jesus, sampalatayanan nyo na inyong tinanggap na. Past tense, tinanggap na. Kahit wala pa, tinanggap na. Hindi ka pa nakakaramdam ng healing, ebidensya sa katawan, sampalatayan mo, tinanggap mo na ang healing. Tapos na. Hindi yung, Lord, balang araw, gagaling ako. Lord, salamat, balang araw, tutugunin mo pa na. That's not faith. Faith is not in the future. Faith is always now. Ngayon, tinanggap mo na. Tapos na. Period. Believe that you have received them. Sampalatayan nyo na inyong tinanggap na, hindi yung tatanggapin pa lang, that's not faith. Hindi, sampalatayan yung tinanggap nyo na. Tapos. And, tatanggapin nyo nga yun. Ibibigay ng Diyos. Yan ang sabi ng Panginoong Yesus.
Okay, hanggang dito na lang mga minamahal, and I hope tayo po ay may natutunan sa ating Bible study. Please don't forget to share this video and don't forget to give some comments or i-like nyo. Kasi ang Facebook, nililimitahan tayo sa tagal nating nagba-Bible study at mahaba yung ating Bible study. Bibigyan tayo limitation. Only few viewers ang binubuksan nila. Ganun yan. Nililimitan tayo. Kaya nga sabi ko, pag nililimitan, lipat na lang kaya ako sa TikTok. Mag-preach ako 3 minutes, at least. Malayo ang nararating. Kaya ang sabi ng Facebook, kung gusto natin malawak ang marating, kailangan maraming likes, maraming comments. Ipasa natin sa iba para maraming makarinig sa salita ng Diyos. Or may isa pang option. Nang-aalok sila na kung gusto yung maraming marating, you have to pay for this amount. Ganun yan. Kaya iba talagang thousands yung viewers nila. So, purihin ang Panginoon. Basta tayo, sunod lang tayo ng sunod sa Panginoon. Pag sinabi ng Diyos, ihinto mo na yan, ihinto po tayo. Pero wala naman sinasabi ang Panginoon. Kahit ganito, konti lang yung naabot ng ating mensahe o Bible study, tuloy-tuloy pa rin tayo for the sake of those who are in needs. Heavenly Father, maraming salamat sa gabi to for your goodness, loving kindness. Salamat po that with you, all things are possible. At isa lang ang nire-require mo sa amin to believe in the name of the Lord Jesus Christ. And all things can become possible. Maraming po salamat. Ito po ang amin pong mismong tinatahanan ang himala ng Diyos. Yes, marami pong salamat, Panginoon. Sa amin, maging normal, araw-araw, everyday, at we pray, Lord, na makareceive kami ng miracle sapagkat ito ang normal na buhay namin. A miraculous life sa miraculous realm. Marami po salamat that with God, with you all things can become possible. In the name of the Lord Jesus Christ. Amen, amen, amen. God bless everyone. Pagpalain po tayo, Panginoon.